Let's bring in Attorney Stephen David. He's the lawyer for Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. So thank you for joining the StoryCon, Attorney David. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, Attorney. Good afternoon. Attorney. So ang ano Good natin, afternoon. Sir Ronald. good afternoon. Good afternoon. So before magtanong yung dalawang kasama ko, Attorney, tanungin ko lang kung kamusta ang inyong munang kliyente at ang kanyang mga paghahanda sa mga susunod na mga hearing. Well, siyempre kung kukumustahin, siyempre hindi okay sa dami ng mga problema na maharap sa kanya ngayon. Tsaka ang dami ng mga banat na kanya sa social media. Pero hopefully nakakaya naman niya. She's the most memeable person yata ngayon, eh, no? Ang dami niyang memes, eh. Yun. May mga TikTok pa. Yung masakit doon, na-judge na siya ng ating mga kababayan nang wala pa nga siyang formal investigation. Diba? Medyo judgmental kasi yung mga kababayan natin, eh. Nakikita ka agad, yun na, naniwala na agad. Ganun, eh. Ma'am Ami. Attorney, you're his lawyer for what? I mean, is she thinking of legal action against certain personalities? Well, ang legal kasi, naantay natin kung magpa-file sila ng mga actions ng government. Yes, didepensa tayo. Yun na lang naman magagawa natin, dumipensa sa mga isasampa sa kanyang mga kaso. Okay. So for defensive lang yan para sa kanya. Hindi siya nagbabalak na siya yung magdidemanda. Na kasi merong mga nagsasabi na dapat parang ino-oppress na siya ngayon, eh. Ganun ba nararamdaman niya? Is she even considering it na magdemanda rin? Well, as a law firm, we are already considering that. Pero very ano lang, eh. Yung grabe lang, kagaya may kapatid daw siya, kung sino man yun, na nagsasalita, at yung teacher daw niya, that's foul na, di ba? You assume a personality, you assume somebody to be you, na hindi naman ikaw, di ba? Para lang ma-defame mo yung tao. I think that's too much. Siguro yung so accurate, Attorney, na sabihin na she is considering legal action against certain persons. Yung mga ganong mga klaseng atake, below the belt na yun. Isipin mo, sasabihin mo, tatay, anak mo, kapatid mo to, etc. Hindi yung totoo yun. Maganda, total, meron naman Senate investigation. Ipatawag yan para ma-DNA. At kung nagsisinungaling, yun ang content natin. Di ba? Kiniklaim nila, kapatid sila, di patawag sila. Yun ang dapat investigahan, di ba? Kasi, when you malign the reputation of someone, kahit na naakusahan yan, hindi naman siguro fair yun dahil di pa naman sila naharap sa husgado para mapatunayan yung kanyang kamalian, di ba? Attorney, hindi ko nasubaybayan yung mahabang iba't ibang kabanata sa... That was 8 hearings with 2 Alice Guo sa Senado, attendance. Pero may ilan akong napanood at napanood ko rin yung interview niya kay Karen Davila. Yung isang malinaw doon, isang konkreto na nanggaling mismo kay Mayor Alice Guo ay siya ay anak ng isang kasambahay. No? Yun yung isang nanggaling mismo sa kanya. Pero nanggaling din sa inyo na yung kanyang birth certificate ay iba yung nakasulat. Ang nakasulat doon ay kasal yung kanyang parents at may dalawa siyang kapatid. Hindi ba magkakaroon yan ng legal problems? Hindi ba yan falsification ng mga documents? Kasi ang alam niya, anak siya ng katulong ng kanyang ama, di ba? Pero yung birth certificate, ang question, sino ba ang nag-submit doon? Hindi naman siya nag-submit doon. Wala siyang participation doon sa birth certificate. So, paano siya magkakaroon ng criminal liability doon? In fact, ang dami natin Pilipino na kababayan na walang birth certificate. Ako nga nung kumuha ako ng abogasyan, wala pala akong birth certificate. At saka lang ako kumuha dahil kailangan sa pag-enroll ng law. That I was already past 20 at that time. So, ibig sabihin, hindi ako Pilipino because wala akong birth certificate. Hindi naman kasi basis yun para sabihin mo hindi ka Pilipino. Ngayon, kung mayroong problema, irregularity yung kanyang birth certificate,
Hanapin natin sino may cause doon. Definitely hindi siya yun dahil hindi naman siya informant doon So attorney, accurate din sabihin that she will be seeking re-election in 2025 kasi sinasabi baka siya ma-disqualify because of all these questions about her citizenship. And dyan na nga, nililink siya dyan sa mga pogo. Pero tuloy pa rin yung balak na hindi siya babaka. Nasa COMELEC yan COMELEC yan. Pero definitely she will be running for a re-election. And nakita ko naman sa Bamban kung marami rin naman siya sumusuporta talaga sa kanya doon. Marami kasi nagbago sa Bamban mula na maglano siya maupo siya rin. Let's face it, kung manalo siya, talaga mahal siya ng mga kababayan natin despite all these irregularities na in-claim ng ating Senate investigation. Ang tao pa, ang final judgment, kung sino talaga yung nagmamalasakit sa kanila. Malalaman natin yan, kung tumakbo siya, manalo siya, vindicated yung bayan. Mahirap naman isa-press mo yung tao, hindi mo patakbuhin, pala gusto ng tao. How can you prove na talagang siya? Unless, talagang political maneuvering lang to, na ayaw talaga siya patakbuhin. Kung ako para takbuhin ko yan, para malaman mo kung talagang mahal siya ng tao, talaga bang kinikilala siya ng kanyang mga kababayan. Di ba yun ang absolute ultimate test kung gusto siya ng tao? Attorney, ano bang present status niya ngayon? Meron bang moves yung DILG to suspend her? Anong kanya ngayon? Anong legal status niya ngayon? Dahil maraming lumalabas na mga balita. Ano ba yung tumitinig? May mga ugong-ugong. Wala pa naman kami officially natatanggap ng mga formal complaints or formal documents. So, as a lawyer, I cannot comment on the matter. No? Yeah. Attorney David. Pero attorney, tuloy-tuloy naman yung kanyang she will cooperate with the Senate kasi mag-executive session I think next week at ang magiging topic daw ay money laundering They are investigating possible links niya with money laundering sa China. Maganda nga yung executive session para secret, para private. Hindi. Kasi ang problema kasi yung open public hearing pick up lang naman ng mga social media. At the end, masyadong na-bibilify yung pangalan ng tao. Sa totoo lang, wala pa namang accusation sa kanya in the court of law. Resource person lang. Diba? So, pero yung tao, ginadjudge na siya. Parang hindi naman fair yun. Kasi lahat naman naman natin mangyari sa atin yung gano'n. Diba? Attorney David, kanina you told Ma'am Ami na yung yung role ninyo ay parang protective just in case lang na nasampahan nga ng kaso o may mga maging reklamo for your client pero kasi malaking issue doon sa at least dalawang televised na hearing na yun na nandoon ng inyong kliyente na parang nasabi na nga ni Senator Loren Legar na parang robot. Who's advising her ba doon sa mga legal na pwede niyang sabihin pag nakaupo sa doon bilang testigo o kaya ay... or hindi sinasabi. Or ano hindi sinasabi? Ang sinasabi nila parang robot sumagot kasi yung tanong naman paulit-ulit. 4 na oras, 5 oras na dalawang session. Yung mga tanong, gano'n din naman eh. Siyempre yung sagot mo, gano'n din. Magiging paulit-ulit kasi yung mga nagtatanong, hindi naman sila sabay-sabay na nakaupo. Darating yung isa, aalis, itanong na to, darating yung isa, naitanong na to, paulit-ulit yung mga inquiries So, ang sagot, ulit-ulit din. Hindi naman pwedeng sinagot mo doon sa isa, iba. Sinagot mo kay Senator, iba. Hindi pwede yun. Kaya ganun talaga yung outcome ng kanyang sagot. Hindi pwede magbago kasi yung tanong pareho. Describe your childhood. Kung ako naman yan, describe ko, kung naalala ko na nasa farm ako, hindi ako nag-aaral. Sabi ko, nag-aalaga ako ng baboy. Gano'n naman. Nag-aalaga ako ng baboy. Papaanak ako ng baboy. Yun talaga yung naalala niya. Magagawa natin doon. Pag binago niya yung sagot niya, nagsisinungaling na siya. There's a plan to call the father of Mayor Alice Guo, Attorney David. Magiging kasama ba sa coverage yun ng protective or ibang lawyering up ang mangyayari doon?
Alam mo, ako sa totoo lang, mas gusto ko patawag nila lahat yan. Para maliwanagan. Mas gusto ko nga patawag nila yung nanay niya. Kung yung nanay niya, ito narinig na Pilipinas, kung mahal mo yung anak mo, lumabas ka. Kasi hindi na ganyan yung anak mo, ikaw lang makakapagsabi na anak mo yan. Tsaka kung wala na siya, naniniwala naman ako sa siyensya na pwede namang ma-DNA yung kung saan man yung remains niya at malalaman natin na para, alam mo ako, I always go for the truth eh. Hindi yung kung ano yung popular o kung ano yung gusto marinig ng tao. Ang gusto ko, totoo. Attorney, si Senator Sherwin Gatchalian, gustong ipatanggal si Mayor sa Nationalist People's Coalition. Nabalitaan na ba niya yon? And anong magiging move niya kung sakasakaling matuloy yon? Actually, hindi ko alam yan. Pero independent naman siya ever since. Kung tatanggalin siya, ano yan ng leadership, wala rin siya magagawa dyan. Pero ala kong alam dyan. Okay. Anything else? Okay, we would like to thank Attorney Stephen David for the lawyer of Bamban Tarlac, Mayor Alice Go, for joining our program this afternoon. Thank you, Attorney. Salamat, Ma'am. Thank you, Attorney. Thank you. Kuya Juby, salamat.